September 17 po magaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa ang International Coastal Cleanup. Para po pag-usapan yan, makakasama natin ngayong umaga. We have Dr. Sofio Quintana, Assistant Regional Director for Technical Services, DENR, NCR. Good morning. Good morning. Good morning, Director. Welcome to Good Morning, Pilipinas. To start off, pag-usapan po natin itong International Coastal Cleanup. Medyo bago po ito sa aming pandinig. Can you tell us more about this? Sa totoo lang po, may 3 dekada na ini-implement yung International Coastal Cleanup sa buong mundo. Ito ay nagsimula sa Washington DC ng Estados Unidos noong 1986 pa. So, ng 1989, nag-spread yan mula sa 12 site along Texas coast, nag-spread sa more than 100 countries worldwide. Ito ay ginagawa upang linisin yung mga marine debris sa ating mga dalampasigan. Alam naman natin, napakahalaga ng dalampasigan sa ating kalikasan dahil dito, ito ang parang nasa borderline between yung terrestrial ecosystem at saka yung marine ecosystem. Director, kailan po ba officially lumahok ang Pilipinas sa International Cleanup? Lumahok po ang Pilipinas sa International Cleanup ay 1994. 1994. So dun sa from 1994 hanggang sa ngayon po, ano-ano po ba yung mga, for the benefit of our viewers, yung mga series of activities o yung mga nagawa na natin? So napakarami na po. Umpisahan natin yung pagproklama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng Proclamation 470. Ito ay nag-declare na ang every third Saturday ng buwan ng Setyembre ay devoted to coastal cleanup. Ito ay alinsunod rin doon sa provision ng Presidential Proclamation 244 na nagsasaad na ang buwan ng Setyembre ay ang month ng National Cleanup. Ano-ano po yung mga lugar na makakasali dito sa International Coastal Cleanup? Dito po sa Metro Manila, yung mga coastal zones, nandiyan yung Malabon, Navotas, Las Piñas, Manila, Parañaque. Sa buong Pilipinas po, lahat ng dalampasigan yan ay ginagalawan natin ng International Cleanup. At ang kagandahan po niyan, kung dati, ang inisyatibo po ay ginagawa lang ng mga munisipyo, mga LGUs na mayroong coastal environment. Ngayon po, ina-adapt namin yung tinatawag na from ridge to reef concept. So simula doon sa pinakaitaas na parte ng Pilipinas hanggang sa dalampasigan, tumutulong po yung mga tao sa paglilinis. Kasi yung mga debris po, hindi naman doon on-site na produce. Galing po yun doon sa upstream, dumaloy sa ating mga katubigan, papunta doon sa dalampasigan. Paano po yung designation o yung pagpili po doon sa mga lalahok dito sa International Coastal Cleanup? Ito po, maraming paraan. Una, pwede kayong tumawag doon sa aming tanggapan, doon sa telephone number 373-3433. O maaari na namang makipag-ugnayan doon sa mga local government units. Meron po silang designated na mga tinatawag na Environment and Natural Resources Officer, city or senro, or yung mga munisipyo, yung menro. Ano naman po yung magiging ambag? Of course, isa po sa participating agency sa International Coastal Cleanup, ang DENR. Ano po yung pinaka magiging ambag or yung maibibigay natin dito sa gagawin nating cleanup? So, sa totoo lang po, kung titingnan natin ang ating katubigan, interconnected po yan. So, yung ating tubig dito sa Pilipinas, connected yan sa tubig ng ibang bansa. So, kung ano man yung kasamlangan na mangyayari sa ating bansa, yun ay itutulak-tulak lang yan. Pag dumating ang low tide, takbong ganyan. Pagdating ang high tide, ganyan. So, parang ping-pong lang po yan. So, kinakailangan talagang tanggalin yung mga debris doon sa ating coastal environment. Yes. Pero ano po yung magiging cooperation or ano po yung iaambag ng DENR dito sa International Coastal Cleanup? Alam natin, isa po kayo sa participating agency. Kami po ang nagtitake ng lead sa pag-organize ng mga participating volunteer groups or individuals. So far, ilan na po ba yung mga volunteer Sa ngayon groups natin? po, ang nakaregister po, nasasali sa cleanup dito lang po sa Metro Manila, sa National Capital Region, more than 80 organizations na po ang nag-manifest ng kanilang intention na sumali dito sa coastal cleanup natin. Kwentuhan niyo naman po kami yung mga previews ng mga cleanup. Kamusta po? Ay, okay naman po. Tunit-tunilada po ang ating nakukuha na mga debris, mga plastic, yung mga styro, at iba pang solid waste. At yan po, kung hindi natin datanggalin doon sa dalampasigan, mahirap na kung yan ay makakain ng ating mga
isdang dagat. Kasi mamatay yung mga endangered species natin. And of course, it's Mamatay. really important that we should take good care of our environment. Opo. Director, gaano po tatagal itong clean up na ito? Ito ho ay hanggat mayroon pag nakikita doon sa kung saan na-assign yung mga volunteers natin, hindi po titigilan yan. Kaakibat natin dyan yung mga ibang agency, yung Metro Manila Development Authority at saka mga LGUs para hakutin naman yung mga debris na magkukulikta natin. But Director, usually based from your experience, gaano katagal yung time frame ng hanggang malinis po? Kuminsan inaabot ng yung day lang po, day, yung sa September 17. Posibleng umabot ng hanggang tanghali yan. Kasi maraming tao eh. So usually, itong mga organizations na ito, dumudulog, lumalapit sa, of course, paano po ba, para pag may iba pong mga organization na gusto pa pong sumali, mag-volunteer, ano po bang dapat nilang gawin? May mga requirements po ba na kailangan? Wala pong requirements yan. Basta pwede nga kahit hindi kayo nag-register, kumukal sa puso sa inyo ang pagpunta doon at makilahok, pumunta na lang po sila doon, i-register namin sila on-site. Director, ano po bang kaibahan nito sa ibang mga clean-up drives? Yung iba pong clean-up ay basta linis lang yon. Dito, sa International Coastal Clean-up, ang konsepto po nito, yung kinokolekta ng mga garbage, ina-analyze anong klase, saan galing. At doon po sa ginagawang yon, makakatulong kung ano ba ang mahakbang na dapat gawin upang ma-reduce yung pagpunta ng mga tapon ng mga garbage. Director, kami pong mga netizens, ano bang maaari naming matulong in our own little way dito sa International Coastal Cleanup? Sa inyo po, dito sa mga taga-media, yung tulungan kami, ginagawa natin ngayon, ipahayag sa buong kapuluan na tayo ay mayroong isang araw na designated. Isa lang nga po, out of 365 and 1/4 days a year, that is only one day, September 17, third day, Saturday po ng September. So, hindi naman siguro mabigat sa atin yun. Okay. For those interested organizations na gusto pong lumahok at mag-volunteer, again, they can contact? Yon, 373-3433. Yan po yung DNR National Capital Region Organizing Committee for the International Coastal Cleanup. Alright, Director, panghuli na lang po mensahe po para sa ating mga viewers. So, sinasabi po natin that yung Mother Earth is a part of us and we are a part of Mother Earth. So, kami po, sa pamumuno ng aming bagong kalihim, si Kalihim Rehena Lopez, ay nananawagan sa ating mga kababayan na makiisa tayo dito sa international clean-up activities at iba pang mga adikain o mga activities patungo sa pangangalaga ng ating inang kalikasan. Alright, maraming salamat. Again, September 17 na po ang International Coastal Cleanup. Sana po tayong lahat ay lumahok at pangalagaan po natin ang ating environment. Maraming salamat po, Dr. Sofio Quintana, Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR NCR. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa Dalampasigan sa isang Sabado. Thank you so much. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.